Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So napunta po sa painting na sabi regalo ni Ramil Madriaga kay Sara Duterte yung issue sa hearing. Ito ngayon yung pinapakalat ng mga fake news peddlers ng mga DDS influencers para ilihis sa totoong issue ng korupsyon. Yung billion nga po, hindi milyon, na dumaloy sa kamay ni Sara Duterte. As exposed mga kababayan kahapon sa pangalawang araw ng hearing. Pilit na sinisiraan mga kababayan yung mga statements, yung credibility, testimony ni Madriaga napunta sa painting. Sabay-sabay na matagay yung mga DDS influencers. Ayan mga post nila mga kababayan. No? Butata na naman si Ramil Madriaga. Sabi niya sa affidavit, sa kanya daw yung painting na nasa likod ni BP Sara. Pero hindi pala. Bigay pala ito ng anak ng negosyanteng may mga gaysano. Yung may Madriaga, parang in-order lang sa Temo. Ito yung painting mga kababayan na sinasabi. Lahat ito page ng mga DDS, mga kababayan. Truth Stream, Ramil, Fine Arts student mo, mukha mo. Kanina, during the HOR hearing, hindi masyadong maklaro ang painting na ginaklaim mo, nabigay ng isang scholar, Mukono from Laguna, para kay BP Inday Sara Duterte. Ngayon, we have enough time to review the Zoom meeting, screenshots, pamilyar ang painting. Hindi ito gawa ng scholar mo. Malamang dahil dabawin niya ang artist, personal itong kakilala ni BP Inday at siya mismo ang nagregalo sa Mayor Inday namin. Bakalon kang dako, isa ito sa mga napakaraming buta sa kwento mo. Ano nga ba ang isa sa mga legal principles? Falsus in uno, falsus in omnibus. Dito pa lang huli ka na at marami pang maling kwento. Kilala ng mga taga Wadab ang style ng painting ng hometown artist namin. Alam namin kapag ito ay koblay or by certain artist, alam namin na itong sinabi mo na regalo ng scholar mo, hindi galing niya sa'yo, layar. Ito nga pala ang painting dates. Yan yung minimin mga kababayan na napicturan, na screenshots mga kababayan nung mag-meeting si Sara at saka si Ramil Madriaga with other leaders. Yan o. Ito yung meeting mga kababayan. O yan nasa likod na walang mukha. Nagpakilalang pintor ng painting collection ni BP Sara itinanggi na scholar siya ni Ramil Madriaga. Unofficial but to solid supporter. Napunta sa painting mga kababayan yung issue, hindi na dun sa korupsyon para siraan yung integrity ni Madriaga at pagtakpan yung mga nalustay. Sabay-sabay yung atake nila. Si Mr. Sasrogando Sasot. Oops, the painter has spoken kung ano-ano na lang ang pinaghahabing ginagawa ng mga futa. May paiyak-iyak pa. Obviously, mainstream media will not report this because hete are part of the circus. Yan ang sabi ni Mr. Rogando Sasot. Ito daw yung sinabi ng mismong post ng mismong artist. Yan Penart. Tanya Gaisano Lee, Art Studio. I gifted this painting to BP Sara when she was a mayor of Davao City in 2021. Anything stated otherwise is false. I'm not a scholar of... I am not from Laguna. I am from Davao. Life is here, sabi po niya. Naitanong kasi mga kababayan yung painting na nasa likod ni Sara Duterte sa pagtatanong po ni Akbayan Representative Percy Sindanya
Ito yung minimin na ipinost pa nga ni Sara Duterte sa kanyang Facebook page at sinare ng kanyang blogger na si Albidin Tourism. Vice President Inday Sara Duterte even posted the piece of art indicating that a Dabawenyo artist made it. Yes, babae po ang gumawa. Ayan. Ito yung report ng Manila Times, mga kababayan, tungkol dito. Napunta na po sa painting yung controversy. You see? Ito kasi yung pagtatanong ni Sindanya, mga kababayan. Pakinggan natin. Madam Chair, The Honorable Sendanya. just a very quick clarification. Earlier po, Ginoong Madriaga, may nabanggit po kayo doon sa mga larawan na kayo po ay nagbigay ng painting kay VP Sara. Pwede niyo po bang ituro nasaan dyan yung painting na sinasabi ninyo at kung kailan niyo po ito binigay sa kanya? Salamat po. Because there is no painting in the picture. May painting talaga siya. Ipakita ko mamaya. Meron. Okay. Sa Zoom meeting, Can we flash again the picture? kasi pinapa-identify yan. Mamaya, yung close-up, pakita ko sa inyo. Okay. Zoom meeting siya. What is the relation of that painting Yung nasa likod, to your supplemental ito. affidavit, Mr. Madriaga? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ito po yun. Dalawa po yan. Tinuturo Isa po niya, sa no? bahay ko sa Laguna. Isa po. May I just place on record that the resource person is pointing on the painting behind the VP, the Vice President, as the one he gave as gift to the same. Question. Ginoong Madriaga, meron po bang okasyon o ano po ang dahilan ng pagbibigay natin noong painting na ito sa Vice Presidente? With all due respect, Honorable Sendanya, the question is already outside what appears in the picture. I have to prevent that kind of question because that will be probing already. Kong Rufus Rodriguez said, I always submit to the wisdom of the chair. Thank you. So, hindi na nagpilit kasi probing question, dapat clarificatory lang. Ito yung minimin, mga kababayan, ni Madriaga. Yan, si Madriaga, si Sara Duterte. Sabi ni Sara Duterte, hindi niya kilala si Ramil. Hindi niya daw kilala, mga kababayan. Pagkatapos, may mga videos pa na tinutun over yung Isip Pilipinas. Yung flag ng Pilipinas, tinutun over kay Sara Duterte. At may Pasir Ramil pa ang tawag niya. Sir, live video, may pa-birthday greetings pa siya, mga kababayan. Booking na booking. Ayan yung painting, mga kababayan. No? Ito ay post mismo mula sa Isip Pilipinas. Yan October 1, 2021, Isip Pilipinas Movement, Binangunan. So nakakuan siya po. Nakapost sa page ng Isip Pilipinas na siyang in-establish niya ni Ramil Madriaga, movement para sa pagtakbo sa pagkapangulo. O yan yung painting na sinasabi. Ito yung pinapakita doon sa hearing kahapon para patunay na talagang may relasyon siya. Close siya sa Vice Presidente. Ito yung mga Zoom meetings nila. Hindi lang Zoom meeting, kundi mga personal engagement mismo. Ayan si Sara. Na ang sabi dito, karamihan dyan nakikinig lang. Usually, sila yung mga close kay Sara, yun ang mga nagsasalita. Ito si Ramil Madriaga. Ang iba dyan, mga leaders, may mga pangalan. Ito si Atty. Kilala pala, Ryan Kilala, Sweet Pulintan, guest. Yan mga pangalan, Jason, Jomar Vito. So meeting siya.
Ito, Luther Peralta Hernandez, mga leaders, AC Philippines, Annalyn, ito si Ram, Luther Peralta Fernandez. Nakikita ninyo mga kababayan, si Sara Duterte, nakikipag-submitting, ito yung painting na sinasabi, na naalala, na-recall ni, nang makita niya, na-recall ni Ramil Madriaga, na regalo daw ng kanyang scholar, kinuha ng security niya, ginawa ng kanyang scholar sa Laguna, kinuha ng BPSG at binigay kay Sara. Yan. Ito pa yung ibang mga picture ng isip. Di ba? Huling-huli yung kasinungalingan ni Sara Duterte. Yan si Ramil Madriaga. Yan pa yung mga ibang mga leaders, mga kababayan. Proof na magkakakilala sila talaga. Close. Yan kitang-kita. We simply believe, we simply help, we mean it, AC Pilipinas 2022. Diyan niya, Mr. Maravillas talaga ang totoong kwento. Ang totoong kwento, may taga Davao, mga kababayan, na nagregalo man talaga kay Sara Duterte. Yon yung nakita sa likod. Pero may picture din, mga kababayan, na haros kaparehas, pero hindi siya, similar lang siya. Na yun ang artwork na wala ding mukha, mga kababayan, na kinuha ng BPSG ni Sara Duterte. Ito yung na-recall, mga kababayan, ni Ramil Madriaga. Magkaiba man siya na painting, pero halos similar siya yung itsura. Na ang may gawa ito, scholar ni Ramil Madriaga. Yan magkaiba yung posisyon ng kamay. At yung damit, similar, parang kinopya lang siguro, mga kababayan. Yung blouse, tingnan ninyo. Yung damit, ang tawag dyan, Filipiniana dress, iba man baga po. Pati yung posisyon ng kamay, iba man. Tapos yung buwan, medyo darker siya. Ito yung regalo from Davao. Yan report ng DCRH. Sabi dyan, I am from Davao. Look, pinabulaanan ni Tanya Gaisano Lee, ang artist sa likod ng painting na tinutukoy ni Ramil Madriaga sa pagdinig ng House Committee on Justice. Ayan na painting na faceless, mga kababayan. Iba naman pala to. Ito yung minimin ni Madriaga. Iba man. Similar lang doon sa nakita niya. Kaya tama itong post, mga kababayan, ni Mark Ian Everyday. Huwag magpanlinlang sa mga DDS sa gitna ng mainit na usapan tungkol sa impeachment. Bakit parang mas naging bida pa sa mga DDS ang isang painting kaysa sa dapat sagutin ni Inday Sara Duterte? Pinapalabas ng iba na may contradiction daw sa painting. Pero don't be fooled. Isa lang itong diskarte na naman ng mga DDS na paraan para ilihis ang ating atensyon. Nagkaroon lang ng confusion dahil may dalawang magkaibang source, si Tanya Gaisano Lee at ang scholar ni Ramil Madriaga na nagbigay ng magkahawig na artwork kay Inday Sara. Hindi ito plot twist o pagsisinungaling. Sadyang magkaiba lang ang pinanggalingan ng dalawang paintings na magkamuka ang style. Simple as that, no drama needed, pero ito ang reality. Bakit ba tayo nakafocus sa painting? Hindi ito kasama sa impeachment complaint. Hindi resource person ng artist sa hearing. At higit sa lahat, hindi painting ang sasagot sa mga tanong ng bayan. Habang busy ang lahat sa pag-analyze ng bawat brush stroke, mas may prayo na tanong na dead malang ang marami. Bakit dinecline ng COA ang appeal ng OBP sa Notice of Disallowance ng kanilang confidential funds? Ito ang tunay na issue na dapat nating i-highlight. Ang disallowance ng COA ay resibong hindi may paliwanag ang paggamit ng pera natin. Dito tayo dapat tumitig, hindi sa kwadro sa pader.
Huwag tayong pabulag sa distraksyon ng mga DDS. Mas maganda pa rin ang katotohanan kaysa sa anumang painting sa mundo. Stay woke and focus sa accountability. Correct. Napunta yung usapan sa painting na, mga kababayan. Hindi na doon sa paglustay. Yun ang distraction na ginagawa nila para maiba yung kwentuhan. Diyan sila magaling, mga kababayan. Sa pag-cover up sa kwento, sabay-sabay yung atake ng mga DDS influencers. Doon na yung kwentuhan sa painting. Bugok. Hindi nyo kami malilinlang. Ang totoong issue po, yung delivery ng billion nga na pera na dumaan, mga kababayan, sa kamay ni Ramil Madriaga. At ang maganda kay Ramil Madriaga, hindi tulad ng mga Duterte na puro bluff. Matik po, pumirma ng waiver para para mapatunayan na totoo yung kanyang mga sinasabi na milyon-milyong pera, billion nga po, dumaloy sa kanyang account. At ito ay pera na binigay sa kanya ni Sara Duterte at ni Digong. Yung mga pinambili ng motorcycle, ng kotse, kung ano pa, at yung suporta, mga kababayan, sa kampanya. Doon dumaloy. So may mga transactions doon, may money trail. Makikita natin sa mga susunod na hearing. Kasi pumirma ng waiver para sa kanyang bank accounts, para silipin yung kanyang mga bank accounts, mga kababayan, itong si Ramil Madriaga. Yan ang credible witness. Hindi yung puro ablada. Puro TRO, mga kababayan, tulad ng ginawa ni Mans Carpio. Nag-TRO para hindi makuha yung mga documents sa investigasyon ng SALN ni Sara at saka yung kanyang mga companies. Di ba? Si Ramil Madriaga, pirma agad. So sino ngayon ang kapanipaniwala? So yan lang po, mga kababayan, yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.